Pasensya na po, alam ko nasa ibang bansa kayo ngayon eh. Balita ko nasa Madrid po kayo. Tama po ba? Opo, on the way to Oktoberfest, every year po ay pumupunta po kami ng mga kaibigan ko. Parang banding po namin. Hindi naman po pinupuntahan niyo si Congressman Tevez, hindi naman po. Hindi ko, wala po siya. Wala po siya rito. Opo. Wala po. May mga kamukha siya rito na mga Espanyol. Oo. Meron pong kamukha. Anyway, sir, simulan ko. Marami ka po dito eh. Simulan ko na po yung tanong. Siyempre, ang unang-unang mainit na tanong, natanggap na po ba ng kampo ninyo yung warrant daw na sinasabi ni Secretary Remulla? Actually, wala pa po kaming warrant hanggang ngayon. At ang pagkaalam po namin ay yun lamang pong nababasa namin sa dyaryo o naririnig sa telebisyon at sa radyo. Yun lang po ang awareness namin dun sa resolution ng DOJ, pati po yung information at yung warrant. So up to now po, hindi pa rin po kami nabibigyan ng kopya ng warrant. Grabe, no? Kung iisipin nyo, nauna talaga ang media sa warrant. Hanggang ngayon, wala pa palang warrant silang natatanggap. So parang ina-announce lang ni Secretary Remulla, oy, may warrant ka na. Pwede kaya yun? Muntakin mo, sabihan ka lang, oy, may warrant ka na. Di ba, pagka may warrant ka, titingnan mo kung ano yung laman at bakit ka binigyan ng warrant, anong dahilan. Yung pala hanggang ngayon, ilang linggo na nilang ina-announce na may warrant na si Tevez, umuwi ka na, wanted ka na, bla bla bla. Yung pala wala palang warrant. Anak naman ng wedding. Wala silang natatanggap. Eto famous yung kanilang abogado. So ibig sabihin ng famous yung kanilang abogado, alam sigurado nila kung saan ang law firm niyan. Hindi naman kasi necessaryong dalhin kay Tevez kasi wala nga si Tevez. So pwedeng mismo doon sa law firm nito ni Atty. Topacio. Pero di ba po matagal nang sinabi ni Secretary Remulla na may warrant na kayo? May warrant na po si Congressman Tevez? O nga po At saka bago po nila ini-announce na may warrant at na-file na sa korte yung information, medyo matagal. Kasi kung totoo po yung aming impormasyon, 2 weeks after nang nag-anunsyo sila na i-file na sa korte. Parang hindi pa yata nila pinaalam sa publiko na meron ng information at maaari na mag-issue ng warrant. So lagi naman po gano'n, lagi pong delayed kami pagka kami po ay dinadalhan. Naging pattern na po yan ng DOJ bulat sa pulpo ng umpisa ng preliminary investigation. Padadalang kami ng notice na dapat nandoon kami. Darating yung notice 1 day after na mayroong hearing. Pagkatapos, pag hindi kami dumarating, sasabihin ni Remulla, hindi daw kami nagpa-participate. Take note 1 day after darating. Dinaig pala ni Remulla ito si Libayan Kuwari ang hearing September 15. Ibibigay sa'yo September 16. Nasasabihin sa'yo, ba't di ka umattend? I'm just trying to prove my point na dapat 16, hindi 15. Ganun ba dapat yun? Tatago daw kami. Parang pattern na, parang modus operandi na po nila yun So ibig mong sabihin po ngayon, sir, kung hindi nyo pa natatanggap yung warrant, technically, hindi nagtatago si Congressman Tevez kasi wala pa kayong warrant na natatanggap. Ganun po ba yun? Wala pa nga po kaming awareness. Hinihintay nga po namin, pero alam nyo, para lang maka-action na kami, ay siguro by next week, may instructions na po ako itong darating na linggo, yung staff ko ay mag-try na po na kumuha ng warrant para po yung mga remedies po namin sa ilalim ng batas ay masagawa na po namin. Okay po. So, ngayon na hindi na pa po natatanggap, ginagawa nyo na ho ng paraan. Tama, di ba po? Yung sagot ninyo. Ready naman po kami. Marami po kaming remedies. May remedy kami doon sa pagtatag sa kanya sa terrorist. May remedy kami doon sa finding of probable cause ng panel. Alam niyo yung panel, natatawa ako confrontational pa sila noon nung pinapa-inhibit namin. Sabi ko, tinatanong nila sa amin, why do you think we are not independent? Sabi ko, you prove us wrong. Na hindi kayo independent. We were proven right all along na talagang hindi pwedeng sumalungat yung panel dun sa pinagsasasabi na ni Secretary Remulla. May remedy rin po kami doon
sa lahat ng meron. Ang wala po tayong remedy, yung patuloy po na pag-i-slander nitong si Secretary Remulla na di umano ay protektado daw si Congressman Teves sa mga warlords sa ibang bansa. Bago sinasabi pa niya, nasa Cambodia daw, nasa Vietnam. Parang sinasabi na niya na may failure of government doon sa mga bansang yon at may mga warlords doon. May diplomatic relations tayo Kung baga sa insulto po yun doon sa mga bansa na sinasabi niyang pinoprotektahan ng warlords. Actually, tama siya doon. Medyo parang kabastusan yun. Ika nga, kabastusan yung sinasabi ni Remulla na pinoprotektahan ng warlords itong si Teves. Kasi para mo naman sinabing walang, alam mo yun, walang maayos na batas dyan sa lugar na, sa bansa na yan. Isipin nyo, kung napoprotektahan siya ng mga warlords. Ang alam kong warlords sa Afghanistan lang at sa Somalia, yung mga failed states Boss, Boss Dada po, matanong ko lang po, yung kasi marami sa mga netizens natin ang nagulat at kami rin nagulat dahil masyadong busy yung social media doon sa mga issues na labas naman dito sa kaso na to, issue sa Bilibid, issue sa bigas, and then biglang nagulat na lang kami, eto na, biglang may warrant na. Kayo po ba, aware po ba kayo dito o blindsided din kayo dito? Well, alam na po namin yan. Expected na namin po na magkakawaran. Kasi kahit anong sabihin ng panel na sila ay walang kinikilingan dito sa pagkakatong ito, alam naman natin na hindi nila kayang salungatin ang Secretary of Justice. Kaya nga po kami ay nagpapa-inhibit noon pa. Kasi sabi namin, paano ang panel ay magiging parehas kung ang pinaka-boss nila, yung secretary nila. Yun ang hepe nila He has a full control and supervision over the department ay nagsasabing guilty na. May probable cause na, at least mastermind na si Congressman Teves. So we are never blindsided. Sila lang po ang nag-attempt na lagi kaming gawing alanganin sa mga impormasyon na binibigay nila. Higit nyo, meron na palang resolution yan, 2 weeks na sa kanila i-announce na ipinail nila sa court. Alam na natin ang mangyayari po dyan. Grabe yun, 2 weeks na yung nakakaraan tsaka pa nila malalaman. Anong klaseng batas meron tayo ngayon? Tumatakbo na yung kaso sa korte tsaka lang nila malalaman? Na talagang magkakawaran. Expected na po kami. We're always 2 or 3 steps ahead of them. So regarding po sa regarding po sa intel niya, patungkol diyan sa mga kinakanlong nga daw po ng warlord, kayo po ang tatanungin, gaano po ka-accurate ito? Bagamat dinideny nyo na, para po sa inyo, gaano po ka-accurate kaya or kahusay yung kanyang intel? Tignan naman natin ang track record ni Secretary Remulla. Nung una, sinabi niya, uuwi na daw si Congressman Teves. Nagtakbuhan yung mga pulis sa NAIA, nagtakbuhan yung mga kasamahan natin sa media. Wala naman pala. Pagkatapos, sinasabi niya, fugitive from justice. Yun naman pala, binawi din niya. Binawi rin ng kanyang spokesman. O pagkatapos, meron pa daw na sa South Korea. Hindi nga nakakatungtong sa South Korea kung saan-saan. Hindi po intel to Ito, yung sinasabi niyang warlord, parang pinaninindigan na lang niya yung sinasabing terrorist tag na ang dami nagkikriticize na for the first time daw ginamit yung Anti-Terrorism Council na ito ay kinreate ng Anti-Terrorism Act. So narinig niyo yun? Maganda yung sinabi niya dun Kaya siya tinatago ng war